Dinipensahan ni Senate President Francis Escudero ang zero subsidy sa PhilHealth sapagkat marami pa naman itong pondo. Ayon kay Escudero, wala rin itong epekto sa serbisyo ng PhilHealth dahil may hawak pa silang 600 billion pesos na hindi nagamit na pondo. Samantala, tiniyak ng Health Department na tuloy-tuloy ang serbisyo ng PhilHealth kahit pa wala silang makuhang subsidiya mula sa panukalang national budget sa 2025. Ayon sa DOH, kompleto pa rin magagamit ang lahat ng inpatient, outpatient at mga special packages ng PhilHealth. Kabilang dito ang pinahusay na benepisyo para sa hemodialysis, peritoneal dialysis, dengue, PhilHealth konsulta at atake sa puso. Inaprubahan din ang pagbabayad ng mga benepisyo para sa mga bihirang sakit at dental health. Tinitiyak ng Department of Health bilang tagapangasiwa ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na magpapatuloy ang mga benepisyong pangkalusugan ng National Health Insurance Agency kahit mayroon man o walang subsidiya mula sa paparating na General Appropriations Act. Patuloy na magagamit ang lahat ng inpatient, outpatient at pati mga special benefit packages ng PhilHealth. May kumpiyansa ang DOH na may cash on hand ang PhilHealth para magpatuloy at mapabuti pa ang paghahatid ng benepisyo sa susunod na 2 hanggang 3 taon. Ang kabuuang paggasta sa benepisyo ng PhilHealth noong 2023 ay nasa 74 billion pesos. Mula Enero 1 hanggang Setyembre 30, 2024 na may 3 natitirang buwan na lamang hanggang sa katapusan ng taon, ang paggasta sa benepisyo ay tinatayang nasa 135 billion pesos. Sa pagtatapos ng 2023, ang naipon nitong netong kita ay naitala sa 463.7 billion pesos. Kasunod ng Universal Healthcare Act, nakakuha na ang PhilHealth ng reserve fund na 280.6 billion pesos para sa 2 taong halaga ng benepisyo at iba pang gastusin nito. Nabilang ng Social Health Insurance Agency ang surplus fund balance nito na hindi bababa sa 183.1 billion sa simula ng 2024.